Nagpahayag ng kasiyahan si dating Senador Leila de Lima sa pagsisilbi ng International Criminal Court ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga insidente sa kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga. Ayon kay de Lima, malalim at personal sa kanya ang kaganapang ito, lalo na at kaugnay ito ng kanyang sariling karanasan ng pagkakakulong matapos siyang akusahan ng administrasyon ni Duterte. Sa isang pahayag na inilabas nitong Martes 11 ng Marso, inilahad ni de Lima na ang isyu ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa lahat ng mga biktima ng madugong war on drugs na hindi nakuha ang hustisya. Aniya, "This is deeply personal for me. For almost 7 years, I was imprisoned on fabricated charges, accused of crimes I did not commit, all because I dared to speak out against Duterte's drug war. While I was behind bars, thousands of Filipinos were killed without justice, their families left to grieve with no answers, no accountability." Bilang isang matagal ng kritiko ng Administrasyong Duterte, sinabi ni de Lima na ang pagkakaaresto kay Duterte ay hindi para sa kanya o bilang paghihiganti. Sa halip, ito ay isang hakbang patungo sa katarungan para sa mga biktima ng kanyang giyera kontra droga. Ayon kay de Lima, ang pagkakaroon ng pagkakataon ni Duterte na magsagot sa mga kaso na ito ay isang hakbang patungo sa tunay na katarungan. Today, Duterte is being made to answer, not to me, but to the victims, to their families, to a world that refuses to forget. This is not about vengeance. This is about justice finally taking its course, dagdag pa ng dating senador. Binanggit din ni de Lima na hindi siya natatakot sa mga kasong isinampa laban sa kanya ng administrasyon ni Duterte. Ayon pa sa kanya, hinarap niya ang kanyang mga kaso sa korte nang may tiwala sa kanyang pagiging inosente. "I faced my case, knowing I was innocent. I stood before the courts because I had nothing to hide. Duterte now has to answer for his actions, not in the court of public opinion, but before the rule of law," pahayag ni de Lima. Aniya, ito ang tamang proseso ng katarungan, ang mga nasa posisyon ng kapangyarihan ay dapat panagutin sa kanilang mga aksyon, tulad ng ginagawa sa ordinaryong mamamayan. Dagdag pa niya, ang pagkakaaresto kay Duterte ay isang hakbang patungo sa pagkakaroon ng katarungan, at sinabi niyang hindi matitinag ang mga tao na nagpatuloy sa pakikibaka para sa hustisya. "To those who have fought this long and difficult fight, your voices mattered, your courage mattered, and today, the pursuit of justice continues," aniya. Hindi rin nakaligtas sa pansin ni de Lima ang mga akusasyong ibinato sa kanya ng Administrasyong Duterte na may kaugnayan sa mga kasong droga. Matatandaang, ang Administrasyong Duterte ay nagsampa ng 3 kaso laban sa kanya na may kinalaman sa droga. Ang mga kasong ito ay ipinasok matapos niyang maging isa sa pinakamalakas na kritiko ng war on drugs ng administrasyon, na ayon sa kanya ay puno ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, matapos ang halos 7 taon ng pagkakakulong, inabsuelto ng korte ang mga kaso laban kay de Lima. Ang mga kasong ito ay itinuring na peke at walang sapat na ebidensya, kaya't ibinasura ng korte ang mga ito. Ang paglaya ni de Lima ay nagbigay daan sa kanya upang muling magpatuloy sa paglaban para sa katarungan, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Ang pagkakaaresto kay Duterte at ang mga kaganapan hinggil dito ay patuloy na nagiging bahagi ng mas malawak na usapin tungkol sa katarungan at pananagutan sa mga nakaraang administrasyon. Para kay de Lima, ang mga hakbang na ito ay isang simbolo ng patuloy na laban para sa mga nawalan ng buhay at hindi nakuha ang hustisya, at ang laban na ito ay hindi matatapos hanggat walang katarungan para sa lahat ng biktima ng madugong giyera. Ano ang sa inyo sa balitang ito?